Mga awkward at nakakatawa sa Miss Universe Philippines 2024. Pagkwestiyon ni Celeste Cortesi sa resulta ng finals night. Marami nga ang nag-abang matapos ang finals night sa mga magiging reaksyon ng mga dating beauty queens patungkol sa resulta ng Miss Universe Philippines 2024. Isa sa mga umagaw sa atensyon ng mga netizens ay ang tila pagkwestiyon ni Miss Universe Philippines 2022 Celeste Cortesi sa Coronation Night. Mababasa ang kanyang tweet na "What just happened" in capital letters na sinamahan niya ng hashtag na MUPH 2024. Imbes na masagot ang kanyang curiosity, tila nag-backlash pa ito sa kanya at sandamakmak na bashings ang kanyang inabot. Pero kaagad naman itong nagbigay linaw sa kanyang post. Aniya, "You all need to chill. What I meant by what happened is how the other crowns were distributed. Where's Kainta? Where's the gig? Stop trying to make an issue. I have my bet, but I fully support whoever wins." Galit na hosting at kaunting exposure ni Alden Richards sa finals night. Ikalawang beses na nga ng aktor na si Alden Richards na mag-host ng Miss Universe Philippines Coronation Night. Ang unang salang niya bilang host ng beauty pageant ay noong MUPH 2023. Dito siya unang napuna dahil sa nagawa niyang maliit na pagkakamali sa pagbasa ng special award. Napagbaliktad niya kasi ang pangalan ng lugar na tatanggap ng Miss Friendship. Pero sa bagong edisyon ng Miss Universe Philippines, hindi naman maintindihan ng mga manonood kung galit ba si Alden noong gabing iyon o mataas lang ang energy kahit chill pa rin tignan. Imbis na mairita ang mga tao, natawa pa sila sa aktor. Nakatoka kay Alden ang pagbanggit sa top 20. Habang isa-isa niyang binabasa ang pangalan, maririnig na pasigaw ang pagbanggit niya sa mga ito. Maraming netizens ang nagtataka kung bakit ito pasigaw magsalita. Naging meme na tuloy ang video niya sa TikTok. Bukod naman dito ay napansin ng ilan na kakaunti lang ang exposure ni Alden sa finals night. Isa pa naman siya sa mga main host, pero mas maraming trabahong ginawa sina Jeannie Mai at Arbony Gabriel kaysa sa kanya. Michelle D. awkward crowning moment. Hindi na bago kay Michelle D. ang magputong ng korona sa ulo ng mga kandidatang mananalo. Nagawa na niya kasi ito noong manalo siya bilang Miss World Philippines 2019 at kailangang ipasa ang korona sa kanyang successor na si Tracy Morin Perez noong October 2021. Pero ang nangyari nito lamang May 22 sa pagkapanalo ni Chelsea Manalo ng Bulacan bilang Miss Universe Philippines 2024 ay talaga namang nakakatawa. Sa mga nakapanood, makikitang hindi alam ni Michelle kung paano niya ilalagay sa ulo ng winner ang MUPH crown. Nakapusod kasi ang ayos ng buhok ni Chelsea. Kahit poise na poise ito sa paglalagay nito, makikitang nagtataka siya kung ano ang kanyang gagawin. Hanggat sa nagdesisyon na lang siya na literal na ipatong ang korona sa ulo ni Miss Bulacan. Matapos naman ng ilang saglit ay na-realize ni Michelle na hindi sakto ang pagkakasuot niya ng korona, kaya naman inayos na lang niya ito. Pinansin din niya ang kanyang sarili at nag-post sa social media ng pagpuna sa nakakatawa niyang nagawa. May ilan din ang nagsasabing antok na si Michelle dahil pasado 1:00 na ng umaga nang matapos ang finals night. Delayed telecast at long commercial breaks ikinagalit ng mga netizens. Inilabas ang schedule ng live stream at sinabing magsisimula ito ng 8:00 ng gabi. Marami ang maagang tumutok sa streaming channel pero napansin nila na ang link ay hindi pa nakapublic. Ngunit pagdating ng 8 p.m. ay hindi pa rin nagsisimula ang pageant. Pasado 8:00 na ito nagsimula kaya naman sabi ng iba ay hindi na talaga dapat magtaka dahil Filipino time ang mga events. Laging late nagsisimula. Hindi lang ito ang ikinainis ng mga manonood. Tulad ng nagdaang Coronation Night ng MUPH, tambak din ang kanilang sponsor sa commercial breaks. Umabot kasi ng mahigit sa 30 minutes ang gap kada commercial. Kaya naman ang mga nasa live stream ay inip na. Bawat sponsor kasi ay ilang minuto ang inaabot. Kaya naman nang matapos na ang programa, pasado 1:00 na ito ng madaling araw kinabukasan. Napansin din na pinutol ng livestream ang ilang eksena sa mismong venue. Hindi na napanood ng mga fans ni Thai actor Win Metawin
ang solo stage niya na kinanta ang sarili niyang Thai song. Ipinalabas ito sa venue habang naka-commercial break sa stream. Nasa 5 oras ang kabuuan ng finals night na ipinalabas ng weekday. Kaya naman ang ending ay napuyat kinabukasan ang mga tumutok sa beauty pageant. Unexpected win ni Chelsea Manalo sa crowd favorite na si Atisa Manalo. Hindi nga inaasahan na ang dark horse ng pageant ang mag-uuwi ng korona at titulo ng Miss Universe Philippines 2024. Hindi rin kasi masyadong nabanggit ang kanyang pangalan at kahit sa pre-pageant challenges ay hindi siya nakasama. Ang hinihintay ng mga fans ay ang pagkuha ni Atisa Manalo sa korona dahil isa siya sa pinakamaraming boto na nakuha. Kahit special awards ay hinakot na rin niya. Subalit noong dumating ang finals night, kakaibang Miss Bulacan ang nakita ng mga viewers. Tinodo kasi nito ang effort niya sa pagrampa at pagpapakita na kaya niyang makuha ang titulo. Isang nakakagulat na plot twist nga ang nangyari dahil ibang manalo pala ang magsusuot ng MUPH crown noong gabing iyon. Kung ang mga fans ay tutok kay Atisa Manalo ng Quezon Province, ang selection committee naman ay nabighani na pala ni Chelsea Manalo ng Bulacan. Teleprompter issue ni Gabi Garcia at Tim Yap. Hindi na bago ang mga tech issue sa isang live show, pero hindi na rin bago ang teleprompter placing sa Miss Universe Philippines Finals Night. Noong 1 taon kasi ay napuna ng mga viewers na sobrang layo ng prompter na pagbabasahan ng script ng mga backstage shows noon na sina Maureen Montaigne at Tim Yap. Nakikita tuloy sa camera na sa iba sila nakatingin imbis na diretso sa lente nito. Ang issue na iyon ay naulit na naman itong nakaraang finals night. Si Gabi Garcia naman ang kasama ni Tim Yap sa backstage bilang commentators. At ganoon pa rin ang eksena. Malayo pa rin sa main camera nila ang teleprompter. Kaya naman mapapansin ang malikot nilang mata sa pagbabasa ng script. Pagbalanse ng korona ni Chelsea Manalo sa kanyang ulo. Nakakagulat nga ang pagkapanalo ni Miss Bulacan Chelsea Manalo ng MUPH crown. Pero mas nakakagulat naman ang ginawa niya habang siya ay kinokoronahan ni outgoing Miss Universe Philippines 2023 Michelle D. Di akalain ng mga viewers na magagawang balansehin ni Chelsea sa kanyang ulo ang korona habang sinusuotan siya ni Michelle ng sash. Nakakatawa nga dahil tila nakisama na lang si Chelsea sa ginawa ni Michelle sa pagpuputong sa kanya ng korona. Pero kalaunan ay nailagay din ng maayos ni Michelle ang MUPH crown sa kanyang ulo na nakaayos sa isang bun o nakapusod. Palpak na sound system at audio sa live stream. Katulad sa lahat ng mga live shows, hindi mawawala ang ilang technical glitches. Pero dapat daw ay napaghandaan na ito sakaling pumalpak ang audio o sound system. Para sa mga live streamers, may delay sa audio ng Empire Philippines YouTube channel kung saan ipinalabas ang Coronation Night. Paputol-putol kasi ang sinasabi ng mga hosts. Mas napansin ito sa pagbanggit ng mga nanalong kandidata ni Alden sa top 20. Nang banggitin niya ang Palawan, ay paluan na lamang ang narinig sa kanya. Ang isa pang inalmahan ng mga manonood, lalo na ng mga fans ng Thai actor na si Win Metawin, ay ang audio sa kanyang stage performance. Sa pagrampa ng evening gown ng mga pasok sa top 10, napansin nila na nag-o-overlap ang kanyang boses sa isa pang boses. May mga nagsabi tuloy na hindi man lang binigyan ng pansin ang tech issue na ito at nagmukha tuloy hindi marunong kumanta ang aktor. Naglabas ng live video sa mga fans na nasa MOA Arena at ipinakita nila ang second stage ni Win na maganda at maayos ang kanyang audio sa mismong venue. Mga ka-showbiz peeps, gusto naming marinig ang inyong reaksyon sa ating listahan ngayon. Kung may nais kayong idagdag, don't forget to send your comments below.